Sa tuwing kakain ng mga monghe, kailangan nilang tumalon sa mga lumulutang na troso ng kahoy para makarating sa kainan. Ang patakaran ay hindi dapat mabasa ang kanilang mga damit. Isang bagong batang lalaki ang kakapasok lang sa templo. Nakita niyang madaling tinatawid ng ibang monghe ang mga troso at naisip niya, mukhang simple yan. Ngunit pagtapak niya sa unang troso, nawalan siya ng balanse at diretso siyang nahulog sa lawa. Basang-basa, tumakbo siya patungo sa gate ng kantina. Ngunit pinigilan siya ng isang mas matandang monghe at sinabi, walang papasok na basa ang damit. Mabilis na tinanggal ng bata ang kanyang damit at ikinalat ito sa isang haliging bato upang matuyo. Nang matuyo ang mga ito, isinuot niya ulit at pumasok sa loob. Pero sa oras na yon, naubos na ng lahat ang kanin. Nakita niya ang isang maliit na basket ng lugaw na natira para sa mga nakatatandang monghe at kumuha ng isang mangkok upang maghain para sa sarili. Pinigilan siya ng isang nakatatandang monghe at sinabi, kung gusto mong mapuno ang iyong tiyan, kailangan mo itong paghirapan. Binigyan niya ng hamon ang batang lalaki. Tumayo ng balanse sa mga lumulutang na troso at kumain ng iyong lugaw ng sabay. Sinubukan ng bata pero nahulog ulit sa tubig. Kinabukasan ng akala niya ay walang nakatingin, sinubukan niyang makapasok sa kantina ng palihim sa pamamagitan ng pag-akyat sa pader, ngunit nahuli siya. Muli siyang itinapon ng parehong matandang monghe sa tubig. Tumawa ang lahat sa paligid. Nang gabing iyon, nangako ang batang lalaki. Nang natutulog na ang lahat, kumuha siya ng 2 kahoy na bariles at nagsimulang magsanay ng balanse. Ginulungan niya ang mga ito, tumalon, at sinubukan tumayo. Paulit-ulit siyang natumba pero patuloy pa rin siyang nagtatangka. Dahan-dahan gumaling siya at natutong magkaroon ng perpektong balanse. Kinabukasan, inaasahan ng lahat na babagsak na naman siya pero hindi siya bumagsak. Mahinhing tumapak siya sa mga troso, umikot sa ere at tumawid na parang lumilipad. Ngumiti ang nakatatandang monghe pero ginawa niya itong mas mahirap. Pinalitan niya ang malalaking troso ng napakanipis na mga patpat. Kahit ang mas matatandang estudyante ay hindi makatawid. Sinubukan ng bata pero muli siyang natumba. Nagsimulang magsanay ang lahat araw at gabi ngunit walang nagtagumpay. Pagkatapos ay dumating ang punong monghe at sinabi sa batang lalaki, ihagis ang isang plato sa tubig. Lumubog agad ang plato. Kapag masyado kang malakas humakbang, lumulubog ang troso katulad ng plato na yon. Kung mas malakas ang iyong pagbibigay ng presyon, mas mabilis itong lulubog. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinulak ang isa pang plato sa ibabaw ng tubig at ito ay maayos na dumulas sa kabilang dulo. Naintindihan ng bata. Nang gabing iyon, bumalik siya sa lawa at paulit-ulit na nagpractice na naaalala ang mga salita ng monghe, subukan muli. Pagkatapos ng maraming pagsubok, sa wakas ay nakatawid siya sa manipis na troso nang hindi nahuhulog. Mula sa malayo, pinanood siya ng nakatatandang monghe at buong pagmamalaking ngumiti. Title ng movie ay The 36th Chamber of Shaolin, ipinalabas noong 1978.